Basahin po natin sa Acts chapter 3, verse 1. 1 to 8 lang po. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer, at 3 in the afternoon. Verse 2, Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those who going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of the Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Verse 8, he jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Pinamagatan po natin itong message na ito na from routine to praising. Sino po dito may mga routine araw-araw? Lahat po tayo may routine. Sa ating mga mukha, sa ating mga physical na pangangatawan, no? Meron tayong mga routine. At ganoon din po sa pagsunod natin sa Panginoon. Meron tayong mga routine, mga kapatid. At alam niyo po ba, yung ating routine, may dalawang bagay na pwedeng puntahan yan. Unitin ko po, yung ating mga nakasanayan, may dalawang bagay na pwedeng puntahan. Una, pwede kang maboring kasi nakasanayan mo na. Routine mo na eh. Pangalawa, pwede kang maging malakas. Dalawa pa lang yon. Marami pang iba. Pero dalawa lang yung tatalakayin natin ngayon sa ating routine. Pwede kasing lagi tayo nag-church, pero magiging maboboring ka na. Di ba? Pwede naman lagi ka nasama sa mga ministry, active. Pero darating yung time na naboboring ka na. O pwede rin naman na every time na nag-church ka, every time na nagbabasa ka ng Bible, na ikaw ay nagde-devotion, ikaw ay lalakas sa pananampalataya. Amen? Alin lang dun sa dalawa, pwede nga maranasan mo parehas eh. Parang ako lang ata nakaranas eh, no? Minsan kasi, di ba, may mga ganun, parang paulit-ulit na lang. Sabi ko nga sa worship team, alam nyo, minsan namimili tayo ng paulit-ulit na lang yung mga nangyayari sa church. Opening prayer, praise and worship, pagdating ng praise and worship, praise, tapos solemn. Gusto ko solemn na ako a-attend kasi mabagal na yung kanta. Grabe, minsan ganun no? Okay, attend ako, pag preaching na lang, uwi na lang. Kasi nakasanayan na natin, alam na natin yung schedule. Sabi ko nung Wednesday, gulatin kaya natin sila, unahin natin yung preaching. Unahin natin yung giving. Pagka-giving ka agad, no? Para maiba naman. Alam niyo po mga kapatid, yung pang-araw-araw nating ginagawa, lalo na, no? Kapag sa ating bahay, sino dito nag-iisip ng ulam araw-araw? Kahit routine mo na mag-isip ng ulam araw-araw, nakakainis pa rin, ano? Hindi ka na nag-i-improve sa pag-iisip ng ulam. Lalo ka naiinis. Di ba? Meron tayong mga routine, meron tayong mga nakakasanayan. So, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, hindi dapat tayo maboring sa paulit-ulit nating ginagawa. Dapat mas lalo tayong lumalakas. Kasi, pansin niyo po ba, iba-iba yung message. Linggo-linggo, hindi naman pare-parehas eh. Pwedeng magkaparehas sa susunod na buwan, pero linggo-linggo may iba-ibang revelation. Iba-iba ang pangungusap ng Panginoon. Amen? So dapat, ginagrab natin yun eh. Amen po ba? Punta tayo sa verse 1 mga kapatid. Himayin po natin ito. Ang bilis naman ng ating nakakatawa naman.
Sabi niya, one day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. So, nabanggit ko kanina, pwedeng yung nakasanayan natin, pwedeng maboring tayo, o pwede tayong maging malakas. At ito pong si Peter and John, medyo kakaiba po kasi ito eh. Pansin niyo po ba, medyo kakaiba kay Peter and John? Kasi bago ang ating Panginoon umakyat sa langit, no? Etong dalawang to magka-opposite eh. Alam niyo po ba 'yon? Si Peter nagsasalita muna bago mag-isip. Si John nag-iisip muna bago magsalita. At kung nasundan niyo yung pagbabasa natin kanina ng buong istoryang ito, wala nang dialogue si John eh. Puro si Peter lang. Pansin niyo po ba? So magkaiba sila. Pero kahit magkaiba sila, lagi silang nagpe-pray, lagi silang magkasama sa ministry. No? Ganun po bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Iba-iba man ang ating mga paniniwala, iba-iba man ang, ano ba tawag dito? Iba-iba man ang paniniwala sa isang doctrine. Yung iba naniniwala na isang beses lang maliligtas, yung isa naman nawawala ang kaligtasan. Iba-iba eh. Yeah? Pero alam niyo po, si Peter and John, kahit magkaiba sila ng ugali, dahil naganap yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus at naganap din ang kanyang muling pagkabuhay, nagkaroon sila ng pagkakasundo. Merong kakaiba sa ating cross. Merong kakaiba sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Na kahit magkaiba yung ugali ng kasama natin at tayo rin, nagkakasundo dahil sa Panginoong Hesus. Amen? Kahit naging routine na nila na every 3 p.m. po, kasi po sa Israel po, pagpupunta sila ng temple, at least isang beses sa isang araw, magpe-pray ka dun sa temple. So silang dalawa, lagi sila magkasama. Sino po dito na may kasama sa ministry na hindi mo naman gusto ang ugali? May mga ganun eh. Alam ko walang aamin sa inyo. Alam ko walang aamin. Alam, patayuin ko pa kayo. No? Wait lang. Kasi totoo po mga kapatid. Alam niyo po, ang pagsunod sa ating Panginoon, hindi yan nakadepende kung sino ang kasama mo. Nakadepende yan sa calling mo. Amen? Kung paano ka tinawag ng Panginoon. Kung introvert ka, yung kasama mo ay talagang maingay. Yung mas malakas pa siya dun alam mo sa SM, yung nagbibigay ng flyers, mas nahihiya pa sa kanya yun eh. Kung magkaiba talaga kayo, pero pinagsama kayo ng Panginoon, Amen? So ibig sabihin, hindi nakadepende sa kasamahan natin yung ating calling. Yan ay nakadepende sa ating Panginoong Hesus. Amen? Pansinin po ninyo, no? Simula nung mamatay ang ating Panginoong Hesus at siya ay muling nabuhay, umakyat sa langit, no? Lagi na sila magkasama. Kasi iniwahiwalay sila eh. Diba? Pero itong dalawang ito magkasama eh. Kung sino pa talaga yung magkaiba ang ugali, sila pa talaga yung magkasama. No? Si Peter medyo may yabang, medyo may kakaibang ugali. Si John naman, tahimik lang. Actually, magkaiba talaga sila. Kanina ko pa pinapaulit-ulit. Alam niyo po ba kung bakit? Si Peter, tinatuwa niya si Jesus. Si John, kasama niya si Jesus. Sinamahan niya si Jesus hanggang sa cross. So magkaiba talaga sila. Di ba? Pero kahit gano'n, magkasama pa rin sila eh. Alam niyo po ba, si Seth, magkaiba kami ng ugali niyan. Pero nagugas kami sabay. Okay, sige, wala lang sa inyo. Dalawa na kasi dun sa taas yung lababo eh. Pwedeng yung kasabay mo dun magugas, di mo talaga kaugali. No? Dalawa na rin yung, meron na rin ditong mga naglilinis, pwedeng yung kasama mo, hindi mo rin talaga gusto ugali. Pwede naman dito, magkakasabay tayo dito sa worship team, yung isa dito, hindi mo talaga gusto ugali. Pero ang tanong,
Ano ba ang dahilan bakit tayo nandirito? Dahil sa Panginoong Hesus. Amen po? Kaya sila nagpe-pray dahil sa Panginoong Hesus. Hindi lang dahil sa kung sino ang kasama nila. Amen po? Kaya tayo nandirito dahil sa Panginoong Hesus. Ang hirap talaga, no? Ang hirap talaga yung mga ganitong message. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon. Dahil kahit iba-iba po tayo, pare-parehas tayo ng tinitingala. Pare-parehas tayo ng sinusunod. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Salamat sa ating Panginoon. So, mga kapatid, sila Peter and John, kahit magkaiba ang ugali nila, nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang routine. Ano yung routine nila? Mag-pray every 3 p.m. Afternoon, no? Tignan natin sa verse 2. Sabi diyan, Now a man who was lame from birth, tawag dito, lumpo to. Simula nung ipinanganak since birth, no? Sabi diyan, was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. So magkaiba pa rin. Magkaiba sila ng layunin ni Peter and John at itong lalaking lumpo. Pansin po ninyo, simula nung siya ay sinilang, lumpo na talaga siya. At siya ay dinadala dun sa templo. Alam niyo po ba dyan nakalagay, temple gate called Beautiful. Marami kasing mga pinto doon eh. Pero dito, kakaiba to kasi ito yung pinakamagandang pinto. At dun sa may pinakamagandang pinto, merong isang parang hindi karapat-dapat nandoon. Pansin niyo po ba? Kasi ang templo ay pinapahalaga ng ating Panginoon. Naalala niyo po ba nung doon sa Matthew, pinalayas niya yung mga nagbebenta, mga magnanakaw, nagbebenta doon sa harapan ng templo? Ganun niya kamahal yung templo eh. Pero pansin niyo ito, nandoon siya, pumupunta siya doon, hindi para manlimos sa Panginoon. Hindi para lumapit sa Panginoon. Nasa templo siya para manlimos sa mga tao. Hindi niya nga iniisip na para gumaling siya eh. Ang nasa isip niya lang, manlimos. Pansin niyo po ba? So everyday, routine niya rin yun. Meron silang parehas na routine. Si Peter and John, routine nila magdasal sa Panginoon. Manalangin. Ito namang lalaking lumpo, ang routine niya, pupunta rin siya ng templo para sa tao. Amen? Now, alin kaya dito sa dalawa, tayo? No? Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko to, iniisip ko, alin ba ako dito sa dalawa? Pupunta ba ako sa napakagandang church na may mga ilaw-ilaw, na may malamig na aircon, para sa mga tao? O pupunta ako sa church para sa Panginoon? Magkaiba eh, no? Pero pansin niyo po, naniniwala ako na itong lalaking ito, na lalaking lumpo, yung kauna-unang, ako naniniwala lang ako yung kauna-unang punta niya sa templo, siguro nasa isip niya rin naman siguro, na baka gumaling ako. Na baka pagbigyan ako ng Diyos. No? Kahit isang beses lang. Pero ang tanong, bakit nawala yung ganong pag-asa niya? Mga kapatid, nandiyan pa ba kayo? Bakit nawala yung ganong pag-asa niya? Na yung una, kaya siya dinala doon, naniniwala ko hindi lang para manlimos, kundi para gumaling. Pero dahil hindi naman talaga siya gumagaling, ang nasa isip niya na lang, manlimos sa mga tao. Ganun ba tayo mga kapatid, no? Minsan, kapag ba hindi tayo napagbigyan ng Diyos sa ating hinihiling, mag-iiba na lang tayo ng goal sa pagpunta sa ating church, sa pagsamba sa ating Panginoon. Kapag ba hindi tayo napagbigyan sa ating prayer, kapag ba ang tagal-tagal ng ating
ipinapanalangin? Magbabago na lang ba tayo ng panalangin? Magbabago na lang ba tayo ng goal? Pero pansin nyo, no? Kahit nagbago siya ng goal, kahit nagbago siya ng pag-iisip, hindi siya nagbago ng routine. Ganun pa rin ang routine niya. Amen po? Amen. Okay. Sabi dito mga kapatid, yung lalaking lumpo, hindi siya nagbebeg sa Diyos eh. Nagbebeg siya sa mga tao na. Nanlilimos siya sa mga tao na. Ibig sabihin, nawala na yung pag-asa. At actually, mga kapatid, hindi lang siya yung lumpo doon. Marami sila doon may sakit. Marami, may mga bulag, may mga pepe, hindi natin masabi, pero marami sila doon kasi malawak yun eh. Pero pansin nyo, no? Hindi siya yung pumunta talaga doon sa temple. Siyempre, lumpo siya eh. Paano siya makapunta? Ang nagdala sa kanya doon, yung mga kasama niya. So, ibig sabihin, kahit yung mga kasama niya, naapektuhan na ng kanyang routine. At ganun din po tayo, mga kapatid. Anumang routine natin sa ating Panginoon, sa pagsaserve natin sa Panginoon, makakaapekto at makakaapekto. Pansin nyo, sabi kasi dyan, everyday eh. Ibig sabihin, araw-araw talaga. Kung ako yung lalaking kamag-anak ng lumpo, pwede bang, sa susunod na lang, pwedeng ganun eh. Pero sa susunod na lang, pero everyday eh. Di ba? Ibig sabihin, naapektuhan din. Naapektuhan din yung kasama niya. At sa panigurado pa, ang mindset din nila is, marami ito malilimos. Hindi para gumaling. Amen? So kung ano man yung ginagawa natin sa Panginoon, anumang rason yan, anumang motibo yan, may epekto at may epekto po yan, mga kapatid. Hindi lang sa atin, kundi sa ating mga nakakasama, sa mga tao sa paligid natin. Amen po ba? Tignan natin sa verse 3. Tuloy natin yung kwento. Sabi diyan, when he saw Peter and John, eto na, nagtagpo na sila. About to enter, he asked them for money. He asked them for money. Naniniwala po ako, mga kapatid, na si Peter and John, kilala niya to. Kasi nangyari ang Pentecost. At usap-usapan yung sa buong Israel. At pansin niyo po, lagi sila nagmi-meet kasi laging dumadaan doon si Peter and John. Pero kahit alam niya na si Peter and John ay malapit sa Diyos, hindi siya humihingi ng miracle. Ang hinihingi niya, money. Money. Di ba pansin nyo? Kahit kilala niya na si Peter and John, hindi niya hinihingi yung mirakulo. Hindi niya hinihingi yung pagpapala, hinihingi niya pera. Hinihingi niya yung sustento araw-araw. Literal, mga kapatid. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Verse 4. Peter looked straight at him. Ito talaga tinignan niya maigi. Nakikita ko yung scenario dito eh. Sabi ko, pag ginawa namin to ng film, grabe siguro to. Peter looked straight at him as did John. Wala na naman dialogue si John, no? Parang lang siya, extra lang. Then Peter said, look at us. Tignan mo kami. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Ganun pa rin yung motibo niya. Sige, titignan ko to, baka mamaya may ibigay. Ganun pa rin. So, ibig sabihin, kung hindi siya pinansin dun sa panlilimos niya, kasi ganun minsan yung nanlilimos, no? Pagka nanlilimos yung isang, dito sa park, marami nanlilimos eh. Kapag di mo pinansin, lalo kang kukulitin. So, ibig sabihin dito, kung di siya pinansin, hindi niya rin pala papansinin. No? Sabi diyan, so the man gave them his attention, expecting to get something from them. Sabi diyan mga kapatid, bago tayo magtungo sa kabilang verse,
Alam niyo po ba, etong mga oras na ito, na yung na-meet niya, si Peter and John, dito na na-break yung kanyang routine. God can break the routine, practices, and tradition sa ating mga buhay. Once na na-meet natin, no? Alam niyo po, kung ako yung lalaki, nakakasawa eh. Nakakasawa kapag papaulit-ulit eh. Sunday na naman, praise and worship na naman, testimony na naman. Magte-testimony ba ako o hindi? Hindi na lang. 4 na sila nag-testimony eh. Word of God na naman. Pagkatapos ng worship service, kakain, uuwi na naman. Wala lang. Mamaya, mission tayo. Wala mo lang uuwi, ha? Di ba? Pero kahit ganun yung routine natin, alam niyo po ba, ang Panginoon, kaya niyang putulin yung ating pang-araw-araw na nakasanayan. Alam niyo po ba, one time, kapag ako ay nag-iigib, kasi araw-araw nag-iigib, ay kapitbahay ko si Japong. Araw-araw talaga nag-iigib po talaga ako at minsan nasa isip ko talaga na gusto ko na lumipat ng bahay. Araw-araw na lang ako nag-iigib. Yung tipong madaling-madali ka na, mag-iigib ka pa talaga. Tapos pagdating mo dun sa poso, pipila ka pa. Ang hirap naman kasi gumising na maaga pag apakalamig, no? Alam niyo yung ganung routine, nakakasawa din eh. Pero alam niyo, kahit ganun yung routine, papasalamat ako sa Panginoon. Kasi wala kaming binabayarang tubig. Hindi, biro lang. Mas gusto ko pa rin talaga may gripo eh. Tawa kayo eh, no? Alam nyo, isa sa mga pinapanalangin ko mga kapatid, ay makalipat talaga kami ng bahay. Kasi meron talaga kaming routine sa bahay na gustong-gusto ko, Lord, gusto ko nang matigil tong routine namin. Magtitinda, gigising na si mama ng maaga, magtitinda, mag-iigib ako, magluluto, mag-iisip ng pagkain, hihiga, mag-edit, mama araw-araw ganun. Araw-araw po. At nakakasawa na. Nakakasawa. Meron po ba kayong ganong routine sa buhay po natin? Sa buhay po ninyo? Meron bang sa araw-araw ng buhay natin, nagpapasalamat naman tayo sa Panginoon. Pero meron pa rin sa puso natin na nakakasawa na rin eh. Hindi po ako natatakot sabihin nyo nakakasawa kasi sinasabi ko talaga sa Lord yan, Lord, nakakasawa na. Minsan darating sa point na nagre-reklamo na, ayoko na talaga, Lord. Pero alam niyo po, mga kapatid, alam niyo po ba, na kahit nandoon tayo sa nakakasawang sitwasyon, merong mensahe ang Diyos sa atin. Sabi ko, Lord, anong itinuturo mo? Bakit di mo kami mapalis dito sa bahay na to? Bakit di nyo kami ilipat sa malaking bahay? Malaki-laki naman. Alam niyo po ba mga kapatid, kung ano yung mensahe sa akin ng Panginoon, lilipat ka ng malaking bahay, ay malit na bahay, di mo malinis-linis. Gusto mo ng gripo, di ka nga makapaghugas ng plato. Di ba? Tawad siya. Isipin nyo, no? Oo nga, no? Paano ko lilipat ng malaking bahay? Kung yung malit na bahay, hindi ko malinis-linis. At alam niyo po ba, isa sa mga, pasensya na, tagal ko sila kapagsalita nagkukwento ako. Ako po sa bahay, baka nanonood si mama. Ako lang po yung, meron talaga akong bakit yung kama ko, hindi, ang tigas-tigas. Yung mga kapatid ko, ang ganda-ganda nung kutsyon nila. Sabi ko, ako yung nagsushoot ako yung nakapagbigay. Bakit hindi? Sabi ko, bakit wala akong Kaya minsan pupunta ako dito sa church, mas okay pa dito eh. Ay, minsan ganun na may ganun akong thinking eh. Tapos sabi ko, Lord, kahit yung malambot na kutsyon man lang, parang kahit hindi naman ako nahiling ng aircon. Okay na ako dun sa, alam niyo yung electric pan na hindi yung ganyan electric pan yung dipindot, yung walang 1, 2, 3, on and off lang. Alam niyo yung ganun? Okay na ako dun eh. Basta malambot man lang yung hihigaan ko.
Kasi gabi-gabi, ganun, ang tigas sa likod, ganyan, may bukol dito, pero kahit anong patag mo, kahit anong baon mo, talagang, sabi ko, Lord, parang hindi na ako makatulog eh. Pray talaga ako. Sabi ko, Panginoon, bigyan niyo naman po ako ng Alam niyo po, pagkatapos ko ipag-pray yun, hinayaan ko na ang Panginoon, hindi na ako nagreklamo. Tapos na-realize ko, ang kalat ng kama ko pala. Sabi ko, paano ko bibigyan ng Lord ng magandang kama kung yung kama na yan, hindi ko man lang malinis-linis. Alam niyo, nilinis ko talaga. Lagi ko na pinapalitan yung punda. Yung punda ko, hindi ko pinapaunan sa iba. Ako lang talaga. Oo, talagang nililinis ko na siya. Tapos simula na nagulat ako pag uwi ko, may bago na akong kutsyon. Sabi ko, saan galing to? May nakalagay na malaki, Odel. Sabi ko, nakakatawa, may Odel pa. Sabi ko, si mama yan. Kasi pag mga may bago kong damit, may nakalagay dito, Odel eh. Sabi ko, si mama to. Kasi siya lang naman naglalagay ng Odel eh. Sabi ko, kunwari di ko alam, kanino yun? Sayan. Yeah. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kahit sa simpleng kutsyon, nangungusap ang ating Panginoon sa ating buhay eh. No, paano pa kaya yung mga malalaking events sa ating buhay? No, kutsyon pa lang yon, hindi pa kwarto yon. Tandaan po ninyo, kung kaya ng Diyos na magbigay ng kutsyon, kaya niya rin magbigay ng kwarto. Kung kaya ng Diyos magbigay ng napakagandang upuan, kaya niya rin magbigay ng magandang sopa. Amen po ba? Ang Diyos ay punong-puno ng pagpapala. At alam niyo po, itong lalaking ito, araw-araw ng routine ng buhay niya, naniniwala ako, nagsasawa na rin siya. Isipin ninyo mga kapatid, hindi siya nakaranas kung paano maglakad. Kasi sinilang siyang hindi na naglalakad eh. Hindi niya alam, ano ba pakiramdam ng naglalakad? At wala talaga siyang kaalam-alam, paano ba maglakad? Pero dito, nung na-meet niya, si Peter and John, dito nagkaroon ng kakaibang encounter. Kasi araw-araw silang nagkakasalubong, araw-araw nilang nakikita ang isa't isa, pero itong araw na ito, iba to. Kakaiba to. Kakaiba tong araw na to Kahit linggo-linggo nakikita ko yung mukha ni OIC, kakaiba tong araw na ito Kahit itong kantang ito na lagi ko naririnig, parang nangungusap ang Panginoon sa kantang to. Itong preaching na ito, lagi ko na to naririnig paulit-ulit na lang Pero bakit parang kakaiba ata itong preaching na to? Di ba po? Alam niyo po, nung na-meet niya si Peter and John, may nangyaring kakaiba. Sabi diyan, hindi pera ang binigay ni Peter and John sa kanila. Kasi mga kapatid, ganun po ang ating Diyos. Sabi dito, God can give more than what we expect. Kung ano yung ina-expect, minsan may ina-expect tayo sa Panginoon Pero hindi yun ang dumadating. Mas malaki pa doon sa ating ina-expect. Sabi ng Panginoon, hindi mo kailangan ng pera. Ang kailangan mo makapaglakad. Amen po. Sabi ng Panginoon, sorry. Hindi mo kailangan ng bagong asawa. Ang kailangan mo, pasensya. Diba? Narinig ko sa bahay namin yan Kapatid, baka yung ina-expect natin sa Panginoon, baka hindi talaga yun ang gustong ibigay ng Diyos. Kaya hindi dumadating sa buhay natin. Kasi naniniwala ako, kung nagtuloy-tuloy, yung sa unang araw na pumunta siya doon, na gusto niya talaga gumaling, kung nagtuloy-tuloy lang yun, naniniwala ko gagaling siya Kasi alam niyo po ba kung bakit? Si Jesus napunta rin dito sa templo Sabi ng mga scholar, probably na nakita niya to. Nakita ni Jesus tong lumpong ito. Di ba? Pero bakit nga ba, Kung nasalubong na pala ni Jesus, itong lalaking ito, bakit di siya pinagaling? Kasi alam niyo po ba mga kapatid,
50 days ago pa lang naman ito dito sa kwentong to 50 days pa lang nakakalipas simula nung umakyat ang ating Panginoon sa langit. So ibig sabihin, nakita na to ni Jesus. Pero, bakit hindi pinagaling? Bakit hindi nangyari ng maaga yung miracle? Alam niyo po, may ganun tayong moment sa buhay natin na meron na talagang opportunity na nasa harap natin, hindi natin tinitignan kasi may iba tayong ina-expect. Kaya minsan, hindi dumadating Parang ang lungkot niyo, mga kapatid. Masaya ba kayo? Bakit? Alam niyo, linggo-linggo na nagsisimba tayo, andiyan na talaga yung opportunity sa harap natin, pero dahil may iba tayong hinahanap, hindi natin makita-kita yun. Amen po? Minsan ganun tayo, mga kapatid. Iba yung gusto natin. Alam niyo po, bilang isang Kristiyano, naniniwala ako may mga opportunity sa atin. Binibigay sa'yo ng Lord itong ministry na to, pero dahil may iba kang gusto, pupunta ka dito sa kabilang ministry. Kaya nagkakaroon ng burden. Ganun po minsan Na yung feeling natin, yung nasusunod, yung expectation natin, yung nasusunod, imbis na yung kagustuhan ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, ano ang pinagkaiba nila? Peter and John at itong lalaking lumpo. Si Peter and John nag-grow sa kabila ng kanilang routine. Yung lalaking lumpo, hindi nag-grow sa pananampalataya. Kasi alam niyo po ba kung bakit? Kasi sinunod nila Peter and John yung calling ng Panginoon. Yung opportunity na binibigay ng Panginoon. Isipin po ninyo, nakita na ito ni Jesus Nagkita na sila Kilala niya si Jesus Napapadaan na, pumapasok na doon para manalangin si Jesus Pero hindi man lang siya, di ba? Kaya mga kapatid, yung opportunity ng Panginoon, hindi yan nalilimitahan ng kung ano ang gusto po natin. Kaya dapat maging sensitive po tayo. Alam niyo po, ako po, may nag-offer po sa akin ng trabaho po sa totoo lang. May nag-offer sa akin ng trabaho. Sabi ko, anong trabaho naman yan? Siyempre, iba na yung field ko videographer na ako Anong trabaho naman yan? Sabi, videographer ka ng isang company, mga sasakyan. Sabi ko, mga sasakyan? Magkano yung magkano kaya ito? Magkano kaya bonbon nito? Sabi, 22K daw. Gagawa ka lang ng video pagka kailangan. Mag-e-edit ka lang naman. Sabi ko, paisip ako Siyempre, kailangan mong timbangin. Opportunity ba ito nabigay ng Panginoon? Kasi, nabanggit ko lang naman sa Panginoon, pero hindi ko naman talaga hiniling. Lord, sabi ko, paano kaya pang nagtrabaho? Talagang, hindi ko talaga pinag-pray, hindi ko talaga hiniling. Nasambit ko lang naman. Pero biglang dumating Kaya punta ako kila pastor Sabi ko, pastor, anong gagawin ko pag ganito? Tapos sabi nung kachat ko, hindi lang siya 22K, bibigyan ka ng allowance na 5K para sa transpo mo. Tapos sa pagkain, may 100 ka araw-araw. Sabi ko, okay to Okay din. Okay din mabuti din di ba? Hanggang ngayon, pinagpe-pray ko pa. Tawa sila Kasi alam niyo po kung bakit? Hindi, ang hirap kasi i-grab yung ganun Kasi po pwedeng matali Kasi ang palatandaan ko na ito ay bigay talaga ng Panginoon, walang bigat sa akin. Pangalawa, yung ministry nagagawa, hindi pilit. Hindi pilit yung ministry. Kumbaga, hindi nasasagi. Priority ko ang Panginoon kasi talaga Kaya nga pinasok ko yung pagbibideo para, di ba, may time. Sabi ko, kung araw-araw akong papasok, sabihin na natin Lunes hanggang Biyernes, baka hindi na ako ma-attend na prayer meeting.
Minsan nga, hindi na ako nakaka-attend eh. Pero ayoko naman yung talagang hindi na nakaka-attend. Ayoko naman yung Sabado-Linggo lang nasa church, tapos yung utak ko nasa trabaho. Sabi ko, pinagpe-pray ko pa rin hanggang ngayon. Sabi ko, Lord, ipakita niyo po sa akin kung ano yung opportunity, kung ano ba talaga itong binigay nasa harap kong opportunity. Igagrab ko ba o hindi? Kaya mga kapatid, pag may dumadating sa ating opportunity, ipag-pray po natin. Hindi natin ipagpe-pray na ginrab natin, saka natin ipagpe-pray. Ginrab mo na, ano pa ba, no? Lord, nagpasa na po ako ng form, natanggap na po ako. Sana, Lord, samahan niyo po ako. Minsan ganun tayo, no? Kung kailan natanggap na natin, saka natin pinagpe-pray. Kaya, salamat sa Panginoon, no? Kaya, mga kapatid, ganun din po dito sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kapag may dumadating po sa ating opportunity, hindi basta-basta kain ng kain. Amen po. Kasi po pwedeng, alam niyo po, hindi porke mabuti ay sa Diyos na. Kayo po ba ay naniniwala? Amen. Si Satan nga nag-offer ng tinapay. Nagugutom ang ating Panginoon eh. Okay naman eh. Gutom eh. Pero ang ino-offer ng Diyos, pagkain spiritual. Mas maganda. Ganun po lagi. Kaya nakakalungkot dito sa ating pinag-uusapan na na-meet niya na eh. Pero bakit hindi nangyari? Sa dinami-dami ng pinagaling ng ating Panginoong Yesus, nung siya ay nagmiministeryo, hindi man lang siya nasama doon. Sabi doon, libo-libo eh. Ang dami niyang pinagaling. Pero, wala eh. Sinayang yung opportunity eh. Pero alam niyo po yung maganda? Kahit na nagkaroon ng tawag dito, pagtanggi, nagkaroon ng maling pananaw, ang ganda po nang nangyari dito. Kasi minsan ganun po tayo. Kahit nasa gitna tayo ng consequence, kahit na hindi maganda yung nangyayari sa atin, bunga ng ating mga ginagawa, ang Panginoon gagawa pa rin ng mabuti para sa atin. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Na kahit na sa gitna ng kasalanan, ang Diyos gagawa ng kabutihan. Na sa gitna ng karahasan, ang Diyos ipaparanas niya yung kanyang pag-ibig. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Sabi diyan sa verse 6, verse 6, sabi diyan, then Peter said, tinapat niya na talaga, silver or gold, I do not have. But what I do have, I give you. Kung ano yung meron lang ako. Sino dito umatid ng church? Sila kasi pupunta ng templo na wala talagang pera. Sino dito pupunta ng church na walang pera? Ang yayaman ng LJBC kahawit Kukunti lang yung Salamat naman sa Panginoon. Alam nyo, ang tindi na ito no? Pumupunta sila sa templo araw-araw nang wala silang dalang pera. O yan, maraming nag-confuse, maraming nag-isip-isip. May pera ba ako ngayon? May pangtatights ba ako mamaya? Isipin ninyo, no? Pero sabi diyan, wala ako nang hinahanap mo eh. Pero kung ano ang meron ako, ibibigay ko sa iyo. Sabi diyan, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Ibig sabihin, si Peter and John, wala man silang pera, pero meron silang Panginoong Yesus. Pumunta ka man ng church na wala kang pera, pero meron kang Panginoong Yesus. Hindi man maganda ang damit mo pagpunta mo ng church, pero meron ka namang Panginoong Yesus. Amen? Sabi po dyan, no? Yung hinahanap mo, wala talaga ako niyan eh. Pero ang meron ako, himala na galing sa Panginoong Yesus. At ito ang ibibigay ko sa iyo. Mga kapatid, ganon kaganda ang plano ng Diyos sa atin. Na minsan, meron tayong hinahanap, hindi talaga yun ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, yung pang matagalan, yung pang walang hanggan, yung talagang magsisilbing
kalakasan mo para magpuri sa Panginoon, no? Na every Sunday excited ka kasi maaalala mo kung paano mo nakilala ang ating Panginoon, kung paano mo na-meet ang ating Panginoon, kung paano niya pinaganda ang buhay mo, magkakaroon ka ng excitement linggo-linggo eh. Ganon ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Kaya yung mga testimony natin na ginawa ng Panginoon nung ating mga nakaraang buhay, na kung paano niya tayo pinagpala, hindi natin nalilimutan. Amen? Amen. Tinanong ko kanina yung sa devotion. Sino dito nakakaalala na ang Diyos ay hindi kumilos sa kanyang buhay? Wala daw. So ibig sabihin, ang Diyos laging kumikilos sa ating buhay. At yan ang lagi nating naaalala. Ano yan? Kayamanan natin yan, mga kapatid. Yung testimony natin, nagbibigay kalakasan sa ating mga kapatid. No? Kaya hindi dapat natin yan ikinakahiya. Kung isipin nyo, no, mga kapatid, si Peter and John, kilala talaga na nagpapagaling. Ibig sabihin, talagang tinitingala siya. Tinitingala sila ng mga tao ng time na yon. Kasi, isipin mo, anino lang nila, napapagaling na yung mga tao. Kung tayo si Peter and John, no, na talagang sikat na sikat tayo dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, tapos malalaman ng isang tao, wala kang pera? Di ba meron kang Diyos? Bakit wala kang pera? Pwedeng makaramdam sila dito ng hiya eh. Ako, wala akong pera. Pag nalaman nito na wala akong pera, baka chismis pa ako sa mga tao. O yung nagpapagaling doon ng yung nagpapalakad ng mga lumpo, yung nagpapagaling ng mga bulag, wala palang pera yun. Pwedeng ganun eh. Di ba? Pero sabi dito, talagang tinapat ni Peter. Si Peter lang nagsasalita, no? Talagang tinapat ni Peter. Wala akong wala akong nung hinahanap mo eh. Wala akong pera eh. Wala akong kahit kusing eh. Isipin po ninyo mga kapatid, no? Araw-araw ng kanilang buhay, nakikita nila to. Tapos bigla niyang kinumpronta, wala akong pera talaga. Wala akong pera eh. Araw-araw nababalitaan nung lalaking lumpo na, nagpapagaling to ah. Baka meron. Wala akong pera eh. Pero hindi yun nalilimatahan para sabihin natin na ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay nagpapagaling. Amen po ba? Alam niyo po, simula nung araw na yon na siya ay nakapaglakad, yung kanyang routine araw-araw, naputol. Naputol. Sabi dito, God literally ended his routine. God literally changed his life. Talagang nabago ang buhay nitong lalaking lumpo. Hindi na nga siya dapat tawaging lalaking lumpo eh. Pero alam mo, nakakatuwa. Nakakatuwa ang Panginoon. No? Salamat sa ating Diyos na kaya niyang, na yung mga inaasahan natin, na nakasanayan na natin, na parang wala na tayong pag-asa, bigla na lang gugulatin tayo ng Panginoon. Amen po. Sino dito naniniwala na may bigla na lang, wait lang. Nung kumain kami ng mang-inasal last time, kasi kumakain naman talaga kami ng mang-inasal. Kumain kami ng mang-inasal, no? Kami ng mga kaibigan ko sa shoot, kasama namin sila. Sabi ni Angel, ang sarap ng mang-inasal ngayon ah. Sabi ni Kuya Jandre, ang sarap. Isa akong kasama, oo nga, ang sarap ng mang-inasal ngayon. Sabi ko, wala. Kasi ang sarap talaga ng mang-inasal nung time na yun, hindi ko alam kung bakit. Hindi naman araw-araw, pero lagi ako nakain ng mang-inasal dito sa may gahak. Hindi ko alam bakit ang sarap ng mang-inasal nung time na yun. Alam niyo po, hindi naman talaga hindi naman talaga sila nagbago ng recipe eh. Gutom lang talaga kami. Ganun po tayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Yung salita ng Panginoon, hindi naman talaga nabago yan eh. Nandiyan na talaga yan eh. Ang tanong, lagi ka bang gutom? Kasi minsan busog tayo sa ibang salita eh.
Kaya parang di na masarap yung salita ng ating Panginoon. No? Kaya minsan, mayroong mga Sunday na, bakit parang blessed na blessed ako ngayon sa preaching? Na-preach na naman yon. Linggo-linggo naman may preaching. Gutom ka lang kapatid sa salita ng ating Panginoon. Kaya alam niyo po, wag nating busugin ang ating spiritual sa ibang salita, mga kapatid. Amen po ba? Alam niyo po, hindi talaga natin malalaman na may nababago sa atin araw-araw. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Hindi natin malalaman yon. Mahirap malaman na linggo-linggo may nababago sa atin. Sino dito may naka-experience na dun sa dati niyang nililipatan, dun sa dati niyang tinitirhan, no? Tapos, dun sa dati mong tinitirhan, pumunta ka after 10 years. Tapos pagpunta mo doon, bakit parang ang sigip-sigip na ng lugar na to? Naranasan niyo po ba yon? Na parang pagpunta mo dito, hindi naman talaga nabago yon, pero bakit parang ang sigip-sigip na ng lugar na to? Lumaki ka lang. Lumaki ka lang talaga. Parang sa damit, no? Parang tayo, pag lumaki na tayo, no, mga ilang buwan lang, hindi ko na nasusuot yung kulay blue kong damit, masuot nga. Ba't parang sumisikip ata to? Hindi naman, parehas lang naman. Hindi naman talaga sumikip yung yung damit Lumaki ka lang. Hindi natin napapansin yung pagbabago sa ating buhay kung hindi natin papansinin, mga kapatid. At ganun po sa salita ng ating Panginoon, linggo-linggo, hindi mo talaga mapapansin yan. Pero ikumpara mo yung buhay mo sa dati mong buhay. Example, mga kapatid, meron kang mga dating kaibigan. Ikaw yung pinaka nangunguna sa pagmumura sa kanila. Talagang lahat ng puto kutsinta sa ulado mo. Lahat na lahat. Alam mo. Talagang sila pa yung naiinis sa'yo. Grabe ka naman magmura. Pero simula nung nakilala mo ang ating Panginoon, after 10 years, 5 years, na-meet mo ulit sila, ikaw na yung naiinis kapag sila yung nagmumura. Nabago ba sila, mga kapatid? Hindi sila nabago, ikaw ang nabago. So, ibig sabihin, meron talagang nababago sa atin. At linggo-linggo po, merong nababago sa atin. Amen? Hindi lang katulad nitong lalaking lumpo na isang beses lang sa atin bilang isang Kristiyano, linggo-linggo may binabago ang ating Panginoon. Araw-araw po may binabago ang Panginoon sa atin. Hindi lang natin namamalayan. Amen po ba? Kaya nga, bilang isang Kristiyano, dapat malaman natin, may nababago ba sa akin? Sino dito yung mga kapatid, sino dito yung ayaw na ng malakas na speaker? Pero nung bata pa tayo, gustong-gusto natin. Yung speaker, hindi naman talaga nabago yung volume Tumanda lang talaga tayo di ba? Ano yung pinag-uusapan namin ng aming mga kaibigan? Sinasaway namin yung mga bata. Ay, yung pawis na yung likod mo. Sabi ko, bakit concerned na ako sa pawis ng bata? Dati hindi ko naman pinapansin yun. Sabi nung sa akong kaibigan, tumatanda na tayo, Del. Concerned na tayo sa pawis ng bata. Dati kahit pagpawisan tayo, okay lang So, ibig sabihin, mga kapatid, meron talagang nababago sa ating buhay. Amen? Ngayon, i-reflect natin sa sarili natin, ano ba yung nababago sa akin? Bukod sa damit, sa size ng damit. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa buhay ni Evelyn. Kasi niregaluhan niya po ako ng barong. Hindi po ito yung una niyang regalo. Meron pa pong isa. Small po, no? Kasya po sa akin yung last year, kung tutusin. Opo. Expect ko rin na kasya talaga sa akin. Kasya to sa akin, ayos to. Pagsukat ko, talaga andyan. Pagsukat ko talagang pumuputok-putok na yun dito, pati yung sa tiyan. Hindi pa ako umaangat. Nabubutas na yun. Sabi ko, paano ako mag-praise and worship? Nakikita yung ko dito. Isipin niyo, meron talaga nababago sa atin, mga kapatid.
Na kahit na parang hindi natin napapansin, hindi ko naman napansin na lumaki ako eh. Hindi ko naman napansin na tumaba pala ako. Kung hindi ko pa susuotin yung maliit na damit na yon, na dati namang kasya sa akin. No? Na, mga kapatid, kahit na araw-araw tayo, no, sumasamba sa Panginoon, nag-aaral ng kanyang salita, kahit parang pakiramdam natin walang nababago sa atin, meron po yan. Ang Diyos gumagawa ng mabuti para sa atin. Lagi po yan. Hindi lamang dun sa every time na nagtetestimony ka, araw-araw, may nababago po sa atin. Amen po. Kaya nga po sino dito nag-gym? Dami ko na yung no? Sino dito nag-gym? Okay, wala nag-gym sa atin. Alam po, nung nag-gym po kami, ako pa nag-gym po ako, hindi ko talaga napapansin na lumalaki yung katawan ko. Naiinis pa ako kapag isang buwan na ako nag-gym, tapos parang ganun pa rin. Tapos alam nyo, after 2 months, feeling ko payat pa rin talaga ako. Tapos binalikan ko yung picture ko nung una ako nag-gym. Ganito ba ako talaga kapayat nun? Hindi ko napansin. Ibig sabihin, kapag tayo ay lalong lumalapit sa Panginoon, pwede talagang hindi natin napapansin na may binabago ang Diyos sa atin. Pero ang totoo, meron talaga. Amen po? Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, sabi dito sa ating verse 7, taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles become strong. Sabi ko nga po kanina, mapapansin ninyo, kasi naging issue to eh. Nabanggit dito sa mga sumunod na chapter, yung edad. Alam niyo po ba kung ilang taon na po siya? Yung lalaking lumpo, 40 years old na po siya. 40 years old siyang hindi naglalakad. 40 years siyang hindi naglalakad. Hindi niya alam kung paano ba maglakad. Pansin niyo, tinulungan, kahit sinabi ni Pedro na tumayo ka, inalalayan pa rin siya. Kasi nga, hindi talaga niya alam kung paano maglakad. At nung naniniwala ko, hindi lang yan basta lumakas eh. Unti-unti yan. Habang siya ay itinatayo, doon nangyayari yung mirakulo ng ating Panginoon. Kung tutuusin mga kapatid, pwede niyang hindi paniwalaan. No? Pero alam nyo, napakatindi rin ang pangyayaring ito eh. Kasi minsan ganun po tayo mga kapatid. Sa ating pagsunod sa ating Panginoon, sabi diyan, no? Inalalayan pa siya kung siya sa kanyang pagtayo. So, ibig sabihin, pwede talagang hindi pa rin siya naniniwala. Kasi nalalayan siya eh. Kahit hindi niya alam, pwede pa rin, mga kapatid. Pero alam niyo po, nangyari dito, nangyari pa rin ang kabutihan ng ating Panginoon. Nagkaroon ng lakas yung kanyang mga bukong-bukong, yung kanyang bukong-bukong ba tawag doon? Yung kanyang paa, yung kanyang hita, nagkaroon ng lakas. Verse 8. Punta sa verse 8. Sabi diyan, pagkatapos niyang makapaglakad, mga kapatid, nung makatayo, pansin niyo, no, tumayo siya, he jumped to his feet and began to walk. Inuna yung jump, hindi ka agad walk. Ibig sabihin, nung naramdaman niya na merong kakaiba sa kanyang paa, nung naramdaman niya na nangyari na yung mirakulo ng ating Panginoon, nagtatalon siya sa tuwa. Amen? At ganoon din po tayo dapat mga kapatid. Naalala niyo pa po ba nung naalala natin ang ating Panginoon? Naalala niyo pa po ba? Na tayo ay tuwan-tuwa, na tayo ay nag-aapoy sa paglilingkod sa Panginoon. Isipin po ninyo ito, na never niyang na-experience na siya ay naglakad, never niyang, never niyang naisip na siya ay makakapaglakad, pero bigla na lang may nangyaring kakaiba. Bigla na lang may ginawa ang ating Panginoon.
na kung saan nagkaroon siya ng excitement. Na yung dati niyang hindi nagagawa niya na. Na tayo, na kung dating hindi tayo nakakalapit sa Panginoon, nakakalapit na tayo sa Panginoon. Na kung dati, naiirita tayo kapag nakakarinig tayo ng praise and worship, ngayon, ang sarap-sarap na sa pakiramdam. Kaya minsan, kulang na lang, tumalon tayo eh. Minsan na lang, kulang na lang minsan, itaas natin na todo-todo yung kamay natin eh. Kasi na-experience natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa atin, mga kapatid. Alam niyo po, kahit na gano'n ang kanyang naranasan, kahit na siya ay hindi umasa sa Panginoon, mga kapatid, kahit hindi ako pinapansin, kahit na siya ay hindi talaga umasa sa Panginoon, umasa sa panlilimos, ang Panginoong Yesus, willing pa rin ibigay yung kanyang kabutihan. At alam niyo po ba mga kapatid, bago po tayo magtapos, no? Hindi pinagaling yung lalaking lumpo dahil sa kanyang pananampalataya. Parang ayaw niyo maniwala ah. Napagaling yung lalaking lumpo dahil sa pananampalataya ni Pedro. Pwede ba yun na mapagaling ang isang tao hindi dahil sa kanyang pananampalataya, kundi pananampalataya ng iba? Naalala niyo po ba yung paralitiko? Yung paralitiko na inilaglag dun sa kisame, sa bubong, sa harapan ng ating Panginoon. At alam niyo po ba yung kwento talaga nun? Hindi naman talaga humanga ang Panginoon sa pananampalataya ng paralitiko eh. Dun sa nagdala. Dun sa apat na nagdala sa kanya. Kasi, alam niyo po, kung nandun tayo sa kalagayan ng lalaking paralitiko, na talagang araw-araw na lang ako may sakit, huwag niyo na ako dalhin doon. Pero yung apat niyang kaibigan na nakakakilala sa ating Panginoong Sus, nakarinig ng pagpapala ng ating Panginoong Sus, hindi na, ngayon na. Ngayon na natin puntahan ng ating Panginoon. Baka bukas wala na. So, ibig sabihin, pwede tayong maging blessing dun sa mga taong hindi sumasampalataya. Kaya mga kapatid, hindi tayo titigil eh. Hindi tayo titigil ipanalangin yung ating mga pamilya. Simula po nung nagdesisyon tayo, simula nung nakilala natin ang ating Panginoon, dumadaloy po yung blessing ng ating Panginoon sa atin, papunta sa ating mga pamilya. Naniniwala po ba kayo doon? Kahit yung ating mga pamilya, hindi sumasampalataya sa Panginoon, naaabutan sila ng pagpapala ng ating Panginoon, mga kapatid.